Dito tayo. Maganda rin to. Ito, yung dito ko connect ko yung sinabi ko, yung kinuwento ko sa inyo. Ito, sige, pasok. Piling ni Vice President Sara Duterte ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa gitna po yan ang confirmation of charges hearing sa International Criminal Court. At live mula sa Iligan City, may Express report si Bril Montalvo. Bril, kamusta ang aktibidad ngayon dyan ni VP Sara at may reaction ba siya doon sa mga nangyayari sa ICC? Ruth, hindi pinanood ni Vice President Sara Duterte ang confirmation of charges hearing ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kahapon, sinabi ito ng bise nang makapanayam natin siya dito sa Iligan City nang bisitahin niya ang mga nasalanta ng bagyong Basyang. Ayon pa kay VP Sara, ang gusto na lang daw niya ay muling makasama at makausap ang ama. Kung matatandaan natin, pinagbawalan ang pagbisita ng mga kaanak ng dating Pangulo sa kanya habang gumugulong ang pagdiniga. Sabi rin ng bise, hindi na umaasa ang kanilang pamilya na makakauwi pa sa Davao City CFP-RRD. Tanggap na rin umano ng dating Pangulo ang posibilidad na baka Oh, 'di ba? Sa ending nung aking isang vlog, sinabi ko 'yan sa inyo eh. Huwag kayong mag-alala kasi si Pangulong Duterte, before niyang tanggapin itong trabaho niya dito sa, ayaw niyan kasi tumakbo ng presidente eh. Pinilit lang siya, 'di ba, kung matatandaan niyo. Nung tumakbo si Pangulong Duterte, yung biyenan ni Aisa Siguera, si Tino, ano ba yun? Tino ba yun? Basta yun, yung sa DILG. Siya yung tumakbong presidente, tapos substitute niya si Pangulo. Tapos bigla siyang nag-back out. So automatic si Pangulo yung umakyat. Ayaw talaga ni Pangulong Duterte tumakbo, matanda na siya. And he thinks na masyado nang malalim ang problema ng Pilipinas para maayos pa niya. Dahil siyempre, he's frail, he's old. So, pero napilitan pa rin siya. O, di ba? Napilitan pa rin siyang tumakbo. Pero yung tumatakbo siya, yan yung sinasabi niya sa tao. He's been discouraging people to vote for him. Sinasabi niya, I will kill lahat. Wala nang korte-korte to. Papatayin ko lahat yan. Boboto nyo ako, sigurado kayo? Hindi. Patatabain ko yung mga isda dyan sa Manila Bay. Sigurado kayo? Magiging mahigpit ako. Bawal ang paputok, bawal ang sigarilyo, bawal ang ganito, bawal ang ganyan. Sigurado kayo gusto nyo ako iboto? Ang dami niyang ginawa. Meron pa yung talagang, di ba, meron siyang isang hinalikan na babae sa isang kampanya. Tapos sinabi sa kanya nung kanyang campaign team, sir, wag mo nang gagawin yun kasi papangit ang tingin mo sa tao. Ganon. Kumuha ulit siya sa sumunod na kampanya, kumuha ulit siya ng babae, nilaplap talaga niya. Nilaplap talaga niya kasi wala siyang pakialam. Kung hindi ako manalo, mas gusto ko pa. Retired na ako eh. Kung hindi ako manalo, mas gusto ko pa. Kaya lang ginawa na ni Pangulong Duterte lahat ng magagawa niya para hindi niyo siya iboto. Ibinoto niyo siya. Kaya nung ibinoto niyo siya, ginawa niya yung mga dapat niyang gawin kahit mahirap sundin. Di ba? Ang dami mga nagagalit. Bawal yung ganito, bawal yung ganyan. Galit na galit nga si then sa Yossi di ba? Dahil yung nawala yung dati pwede ka mag-Yossi kahit saan, pero nagkaroon na lang ng smoking area. Naghigpit sa mga adik, naghigpit sa customs, lahat hinigpitan niya kasi yun yung pangako niya. Tangina ninyo, pag binoto niyo ako, sigurado mapapahamak. Mahihirapan kayo talaga, sigurado kayo. Yun ang campaign promise niya eh. And people voted for him. 16 million Filipinos voted for him. And sa kabila ng lahat ng mga nangyayaring ito, sinasabi ng mga gagong yan na pangit ang ginawa niya sa Pilipinas, 87% ang kanyang approval and trust rating nung bumaba siya bilang presidente. Sobrang rare nun. Kaya nga, yung anak niya sa sobrang saya ng mga nasa Pilipinas, yung anak niya, merong 32 million na boto eh. So, ibig sabihin, dito sa Pilipinas, walang issue. Kaya nila i-final yan dyan sa ibang bansa kasi dyan, ipokrito mga tao dyan, hindi katulad dito sa Pilipinas eh. Ngayon, so ginawa ni Pangulong Duterte yon. Alam niya, nahahabulin siya ng mga kalaban niya. Ang dami niyang inagrabyado, ang dami niyang sinagasaan. Lahat ng mga oligarko na hindi nagbabayad sa buwis ng Pilipinas, siningil niya ni Pangulong Duterte. Maniwala kayo.
Siningil niya yan lahat. So galit na galit yan sa kanya. Yung mga sindikato na matagal na hindi kumita, yung mga adik na hindi nakapagsabu. Lahat yan, komunista na inubos niya, lahat yan, babalikan siya. Alam niya yan. Kaya nung pinadala siya dyan sa dahig, hindi pa sabi ko nga sa inyo, nung nasa Hong Kong siya, hindi na siya pinapauwi eh. Ayaw na siyang pauwiin. Oh. Ano na nga eh, parang may mga nagsasabi nga sa kanya nung pumunta ka na lang sa China, kasi doon sa China, walang extradition doon. Alam mo, sabi niya, hapon pa dapat ang uwi niya. Hindi, uuwi ako. Kumuha kayo ng bagong ticket, gusto ko umuwi mas maaga. Siya nga yung mismong umuwi eh. Kasi, putsang inang yan, wala siyang kinatatakutan eh. O ngayon, dinala siya dyan. Alam niya na yan eh, na pag ako napunta dito sa ICC, itong ICC na to, minumura-mura ko, itong ICC na to, pinapakyo-pakyo ko, magiging patas ba sa akin to? Siyempre hindi. O bakit pa ako aasa? O kaya pag nagpupunta yung mga anak niya doon, sinasabi niya na, wag na kayong umasa na makakalabas ako. Okay lang ako dito. Hindi naman na ako tatagal. Di ba sinabi na ni Pangulo yan noon na pag kinulong niyo ako, I'm 80 years old, putsang inang yan, tapos na yung buhay ko, ang dami ko naging asawa, ang saya ng buhay ko, naging Yossi Kadiri ako noon, ang lakas ko uminom, hanggang sa nagbago na ako, may sakit na ako, hindi na rin magtatagal ang buhay ko, wala na akong gustong gawin sa buhay ko. Nakikita ko naman yung mga apo ko nagpupunta rito, nayayakap ko naman sila, yun lang naman ang importante sa akin, mga anak ko, nakakasama ko naman sila. So walang problema. If I rot here, if I die here, hindi naman ako siguro titira dito ng 20 years, di ba? Siguro naman, swerte na ako kung tumagal ako dito ng 5 taon, 10 taon. Masyado nang matagal yun. Hindi na rin ako bumabata, marami na rin akong sakit eh. So tanggap na ni Pangulo yun. And sinabi ko naman sa inyo na itong mga magkakapatid na to, optimistic ito, at saka malalakas ang mga puso nito. Patriotic ang mga ito eh. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Ganyan sila eh. Kung mamatay sila para sa Pilipinas, okay lang sa kanila. Sabi nga ni Ninoy, the Filipinos are is worth dying for eh. Sabi niya, di ba? So itong si Pangulong Duterte, sa mga nagawa niya sa Pilipinas, masaya na siya, nakikita niya na manahal siya ng mga Pilipino. That's it. Bayani na ito si Pangulong Duterte. Yan lang naman ang pangarap niya talaga, maging bayani. So wag na kayong mag-alala. Ano na to, alam na to ni bagamat gusto namin siyang makasama sa Pilipinas, pero ito talaga ito talaga yung destiny. Kumbaga ito yung kabayaran sa paglilingkod mo ng tapat eh. Dahil sa dami mo nga nakaaway, tanggap niya na yan. Wag na kayong mag-alala. Kaya nga itong mga sila Trillanes tsaka sila kahit mamatay sa kulungan niya si Pangulong Duterte, isi-celebrate pa din ng tao yan. Kahit na masira ang pangalan niya sa Europe, wala kaming pakialam. Dito sa Pilipinas, magkakaroon ng rebulto yan. Hindi katulad nyo, mamamatay kayo ng malungkot, mamamatay kayo ng pinapakyo kayo ng mga Pilipino, mamamatay kayong putang ina, walang nag-a-acknowledge sa inyo. Si Pangulong Duterte, mamamatay dito sa Pilipinas, isi-celebrate yan, magkakaroon pa ng Duterte Day, parang Pasko yan. Tandaan nyo yan. Tandaan niyan kayo, sila Conti, sila Llama, sila Ontiveros, putang ina niyo, pag namatay kayo, 2 araw lang, nakalimutan na kayo. Hindi kayo abot ng 1 linggo. Baka nga hindi pag-usapan eh. Breaking news, Ontiveros namatay, okay lang. Baka pagkaganyan eh, di ba? Wag naman sana. Sinasabi ko lang na, if something happens to all of you, hindi kayo katulad ni Pangulong Duterte na isi-celebrate. Dahil wala kayong mga silbi, wala kayong nagawa sa Pilipino. At yun ang insecure kayo kasi ginawa nyo na lahat para magpapogi. Si Pangulong Duterte nagmura, si Pangulong Duterte minura lahat. Pero mahal pa rin siya ng mga Pilipino. Hindi kayo mamahalin ng mga Pilipino, tandaan nyo yan. Hindi nyo na kayang sirain ang legasiya ni Pangulong Duterte. Wala nang makakasira nun. Hindi na mawawala sa puso at isip ng mga Pilipino na si Pangulong Duterte ang pinakamagaling na naging Pangulo sa Pilipinas. Pag nanalo si Inday, pangalawa na lang si Pangulong Duterte. Dahil mas magaling si Inday. Kaling sa loob ng kulungan na siya mamamatay. Pakinggan natin ang sabi ni VP Sara. Hindi na namin tinitingnan yung chances of coming home eh. In fact, hindi na namin pinag-uusapan yun, sir. Kung makikita nyo doon sa statement niya sa court, ay sinasabi niya sa court na natanggap ko na posibleng dito ako mamatay.
Ruth, gayunpaman, malaki ang pasasalamat ni VP Sara kay Attorney Nicholas Kaufman at sa buong defense team ni FPRRD. Samantala, hindi na rin daw ikinagulat ng bise nang banggitin ng prosekusyon ang mga kaalyadong sina Senator Bongo at Bato de la Rosa sa hearing kahapon. Binigyang diin na kasabwat sila ng dating Pangulo sa madugong giyera kontra droga. Nagbigay naman ng payo ang bise sa dalawa. Pakinggan natin ang sinabi ni VP Sara. Ang pinaka magandang depensa nila at paghahanda nila ay kumuha sila ng mga abogado nila na merong alam sa batas ng sa Rome Statute, sa ICC at sa international law para mabigyan sila ng maayos na advice. Oh, di ba? Saya-saya. Oh, so kung sila Inday Sara, ano na sila, tanggap na nila yung fate ng kanilang tatay. Tingnan mo naman si Inday Sara kahit ganun ang inabot ng kanyang tatay. Kasi ganun lang naman ang gustong, chilling effect lang naman yan. Gusto lang naman, kaya siya pinadala doon, gusto lang naman ng mga kalaban ng mga Duterte na wala ng Duterteng tumakbo. O pag tumakbo kayo, ganyan din mangyayari sa inyo, makukulong kayo. Di ba? O kaya, matatakot ka. Hindi na lang ko tatakbo. Ganyan lang mangyayari sa akin. Di ba? Pero kita mo naman, tatakbo pa rin si Inday Sara. Hindi siya natinag, hindi siya natakot. Kaya sabi ni Pangulong Duterte, kung sa tingin ninyo, nahihirapan ako dito, tanggap ko na. Sa tingin ninyo, magmamakaawa ako sa inyo, napalabasin nyo ko, pakyo kayo. Kung pakyo kayo noon, mas pakyo kayo ngayon. O, ngayon, si Inday Sara, o sa tingin ninyo, matatakot ako sa ginawa nyo sa tatay ko. Kung mangyari sa akin yung ginawa nyo sa tatay ko, so be it. Para sa bayang Pilipinas, maikli lang naman ang buhay natin eh. Lahat tayo maglalaho rin sa mundo. O basta kami, alam namin pupunta kami sa langit, kayo mga hayop kayo, pupunta kayo sa impyerno. O, di ba? O, ganyan lang, simplihan lang, ganyan mag-content, ganyan mag-vlog. Kaya na dito sa vlog natin, lahat, marami kayong maririnig dito, walang katapusan. Yung bibig ko, pinaglihi ko sa, sa 7-Eleven eh. Oo, yung 7-Eleven, 24 oras, hindi nagsasara yun. Parang bibig ko yan. Maraming salamat sa inyong pagtsatsaga sa aking boses. Maraming salamat sa inyong pagtsatsaga sa aking kadaldalan. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. I'll see you all next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
walang